Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3, Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. Lagapak na naman si Inang Lenlen. At saka si Bam Aquino sa isinagawang survey ng Pulse Asia para sa senatorial race. Nakailang survey na ba ang dumaan, mga ka-PL? Meron ba tayong nalaman? Meron bang isang survey firm na naglabas ng kanilang resulta na pasok si Inang Lenlen sa top 12? Wala po, ano? O itong pinakabago ngayon, lagapak na naman. Ha? O ito, basahin ko po, pero bago ko po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman po, at paki-click na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag niyo pong kalimutan, palike na rin po sa video. Maraming salamat, makikisuyo. O eto na. Pulse Asia Senate Race. Ayan ha. Tolentino, Leni, at Bam kamote. Ibig sabihin, nangangamuti po itong tatlo, mga ka-PL, sa isinagawang senatorial survey ng Pulse Asia. Pero lilinawin ko lang, ang naka-highlight po dito sa balita, mga ka-PL, ay si Tolentino. Pero sa content ko, ang naka-highlight naman na pag-uusapan natin, si Inang Lenlen at si Bam Aquino. Teka lang, ka-PL. Bakit hindi mo isama si Tolentino? Para sa akin kasi, may pag-asa pang pabanguhin ni Tolentino ang kanyang pangalan dahil nanunungkulan pa siya bilang senador. Gumawa siya ng maraming magaganda. Tumulong sa kapwa. Siguradong babango po ulit ang pangalan niya at siguradong tataas na po ang kanyang survey sa susunod na mga survey na lalabas pa. Di ho ba? Pero etong dalawa, si Inang Lenlen at saka si Bam, wala na. Wala na po ito pag-asa na umangat pa ang resulta sa survey kung meron pa man na sigurado meron pa yan. So ito na po. Kahit may hinahawakang dalawang malalaking kamote sa Senado, bigo pa ring bumango ang pangalan ni Senator Francis Tolentino sa publiko matapos itong hindi makapasok sa Magic 12 ng Pulse Asia sa senatorial survey. Maliwanag, bigo pa di umanong bumango ang pangalan ni Tolentino sa publiko. Kaya ito hindi nakapasok sa Magic 12 sa isinagawang survey ng Pulse Asia. Ito pa, sa survey na ginawa noong Setyembre 10 hanggang 14, si Tolentino parehong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee at Senate Committee on Justice and Human Rights ay nasa ika-15 hanggang 29 na pwesto sa nakuhang 18.2% voters preference lamang, mga ka-PL. Abay, napakalayo ho nito. Kung ngayon po gaganapin ang halalan, siguradong kamote si Francis Tolentino. O, eto na po, ang pwesto ni Inang Lenlen at ni Bam Aquino na parang cosplay ni Ninoy. Si Bam. Cosplayer. Ayan. Kasama ni Tolentino sa naturang pwesto ang mga kilalang pinklawan o membro
ng Liberal Party o LP na sina dating Vice President Leni Robredo sa 18.3% at dating Senador Bam Aquino na may 18.2%. Inang Lenlen at Bam Aquino. Maghunos dili kayo. Ha? Pag-isipan nyo 100 times kung kayo pa ba ay sasabak pa ulit sa politika. Pwede pa kayo magpolitika. Para sa akin lang pero huwag po sa mas mataas na posisyon katulad po ng pagiging senador o senadora. Pwede naman tumakbo muna kayong alkalde sa lugar ninyo kung nasaan man kayo ngayon. Ngayon, kung sakasakaling tumakbo kayo sa pagka-alkalde at nanalo kayo, naging alkalde na kayo, sinuwerte, kung siswertehin. Gumawa kayo ng mabuti. Maraming magagandang proyekto. Ipakita ninyo sa madla. Kung kinakailangan ninyo ng isang vlogger, ng media na magko-cover sa inyo sa lahat ng magiging proyekto ninyo bilang isang alkalde, kung sakasakali man, gawin ninyo. Para makita ng karamihan, marami na nagagawang maganda. Pwede na to sa mas mataas na posisyon. Kung baga, lalo na ikaw, Inang Lenlen, di umano, dyan mismo sa lugar mo, mabaho di umano ang pangalan mo. Kung baga, linisin nyo muna ang sariling bakuran ninyo bago kayo sumabak sa mas mataas na posisyon. Okay? Tulad ng ginawa ng mga Duterte, ang Davao, nilinis niya muna. Insurhensya, nilabanan. Nagpakita ng maraming magagandang nagawa. Nakikita naman talaga sa social media at sa mga mainstream media, di ba? Taka sila umakyat sa mas mataas na posisyon. Naghangad ng mas mataas na posisyon. Kaya ano nangyari? Ayan, ang ama at ang anak, kita nyo naman. Tapos kayo, bigla kayong sasabak sa mas mataas na posisyon. Na yung sariling bakuran nyo nga, hindi nyo malinis. Baka yung mga kababayan nyo mismo ang maglaglag sa inyo. Huwag nyo iboto yan. Dito nga sa amin, wala namang nagawa yan. Okay? Tumakbo muna kayo sa mas mababa. Wag naman po yung barangay captain. Mayor, tumakbo kayo sa pagka-mayor. Baka sakali, manalo kayo. Gawin nyo yung sinabi ko. Pero, kapag dumiretso kayo sa Senado, tumakbo kayo sa pagka-senador, wag ho kayong aasa na mananalo pa kayo. Kasi, ang taong bayan, sariwa pa sa isipan nila kung ano ang pinagagawa ninyo. Wala akong sinasabi kung ano man yung ginagawa ninyo, pero, sariwa pa sa taong bayan. Okay? Ito pa. Maging si dating Senador Dick Gordon na tumakbo sa pagkasenador sa ilalim ng tandem ni Robredo at dating Senator Kiko Pangilinan sa nagdaang 2022 national elections ay sumadsad din sa survey sa nakuhang 18.9%. Yung mga yan, malabo naman talaga yan. Tulad ni Tolentino, si Gordon ay dati ring pinuno ng Senate Blue Ribbon Committee at Committee on Justice and Human Rights. Ayan. Marami pang iba, mga ka-PL, na mga dilawan na mga hindi po napasok sa Magic 12. Ito, si Franklin Drilon, si Kiko, medyo mataas, nasa 24
Sa kanilang lahat, si Kiko lang kasi tahimik ngayon ni Kiko. Tahimik lang. Sobrang tahimik. Ayun, biglang tumaas yung kanyang porsyento. Pero, kung ibabatay po natin yan, laglag pa rin yan sa survey. Kung sakasakaling ngayon, ang halalan, hindi pa rin po yan mananalo. Ayos! Samantala, ang pangalawang pag-uusapan natin mga ka-PL ay tungkol po kay Senator Villar. Maikli lang po ang babasahin ko. Siguradong maiinis po kayo. O ito, kinuyog ng mga netizen si Senator Cynthia A. Villar dahil sa pahayag nitong 38 lang dapat. Ang presyo ng bigas sa merkado dahil kayang bilhin ng 8 pesos per kilo ang palay sa mga magsasaka. Senator Villar, Cynthia Villar, etong sinabi mo na 38 lang dapat ang presyo ng bigas sa merkado, maraming matutuwa. Sino hindi matutuwa? Sa 40 pesos, 41 nga, natuwa na ang mga kababayan natin. Ano pa kaya sa 38? Pero, dito sa sinabi mo naman, na bilhin lang sa halagang 8 pesos kada kilo ng palay mula sa magsasaka, potragis na yan. Para mo na rin sinabi na magbigti na lang itong mga magsasaka. Gusto mong gutumin din yung mga magsasaka. Paano nila mabubuhay ang pamilya nila kung sa halagang 8 pesos? Gamitin nyo naman po yung isipan ninyo, Senator Cynthia Villar. Hindi ba kayo marunong maawa sa mga magsasaka? Paano sila mabubuhay? Sa halagang 8 pesos kada kilo ng palay, ano ka ba naman? Palibhasa ka kasi mayaman ka eh. May pera yung bulsa mo eh. Hindi ka nagugutom. Yung mga magsasaka nating gutom, mahihirap, pobre. Sa halagang 8 pesos, sa palagay mo mabubuhay pa sila? Anak ng tipaklong naman talaga, Senadora. Mag-isip-isip po kayo. Bumanat na naman kayo. Maganda yung sinabi mo, 38. Pero mali dito sa 8 pesos kada kilo ng palay. Anong klaseng pag-iisip yan? Mag-isip-isip po kayo, Senadora. Senador pa naman kayo. Pero hindi ho kayo nakikiramdam sa kalamnang sikmura ng ating mga kababayang magsasaka. O ano pa masasabi ninyo mga ka-PL dito sa sinabi ni Senador Cynthia Villar? Paki-comment lang po. Hanggang dito lang tayo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mag-ingat kayong lagi. Be blessed.